It's okay not to be okay. Pero para bang it's not really okay sa ating bansa? 3.6 million Filipinos ang nakararanas ng isa sa mga uri ng mental at neurological disorder. At 88 mental health cases lamang ang naire-report sa bawat 100,000 na Pilipino. Ang tanong tuloy, bakit maraming Pinoy ang hirap humingi ng tulong para sa mental health? Here's what you need to know. Mental health matters. Ang simpleng pagkalungkot maaring mauwi sa mas malalang karamdaman. Maraming uri ng mental health problems at disorder. Pinakakilala sa mga ito ang anxiety disorders, depression, paranoia, bipolar disorder, schizophrenia, obsessive-compulsive disorder o OCD, behavioral and emotional disorders lalo na sa mga bata, post-traumatic stress disorder, eating disorder, at psychosis. Ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research nitong March 2021, 28% ng mga Pilipino o 3 sa bawat 10 Pilipino ang nakakaranas ng emotional problems tulad ng stress o di kaya'y lubhang pagkalungkot. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi bukas sa tulong para sa kanilang mental health. Ayon sa isang systematic review ng Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology na Filipino Help Seeking for Mental Health Problems and Associated Barriers and Facilitators, ang stigma tungkol sa mental health bilang isang nakakahiyang sakit ang isa sa mga dahilang nagpe-prevent sa mga Pinoy na kumonsulta sa mga mental health professionals. Pagdating sa mental health, una, likas na masayahin ang mga Pilipino. Nag-uugat dito kung bakit hindi iniinda ng mga Pinoy ang kahit simpleng pagkalungkot. Mapasaya lang ang kapwa, ngumiti kahit may problema, at lilipas din yan. Ang ilan lang sa mga kalimitang sinasabi ng mga Pinoy. Dahil sa ugaling ito, hindi kinailangan ng mga Pilipino ang humingi ng payo sa mga espesyalista. Nagiging indikasyon din ito ng kanilang prinsipyong maging matatag o ipagpasa Diyos na lang. Yan ang nirereseta ng mga Pinoy sa sarili dahil sa paniniwalang masosolusyonan ng pananampalataya sa Panginoon ang lahat ng problema. Kaya hindi na nagagawa ng maraming dumulog pa sa mga mental health facility dahil may simbahan na bukas para sa kanila. Ayon sa latest data mula sa DOH at WHO, sa buong bansa, nasa 92% na ang occupancy rate. Majority ng mga mental health centers ay located sa National Capital Region at mga major cities sa bansa, na pag-iiwanan tuloy ang ibang nasa liblib na mga lugar. Ang kaso ng mental health illness sa mga lugar na ito, napipilitang ikadena ng mga kamag-anak ang may sakit na mahal sa buhay. Bukod sa kakulangan sa wastong pasilidad, kulang rin ang mga mental health professionals na kayang mag-diagnose sa mga may mental problems. Meron lamang 2 o 3 mental health workers sa bawat 100,000 mga Pilipino. Magandang araw Pilipinas, magandang araw ng ng Quezon. Kasama ang buong Ohilayan News Team, ako si Micaela Bonita, hatid sa inyo ng tampok ng balita ngayong araw. Ito ang Pilipino Balita. Mga pumasa sa 2023 bar exams, emosyonal sa paglabas ng resulta. San Miguel TNT, wagi sa Game 2 ng 2024 PBA Governors Cup Semifinals. Jason Kyun, pumanaw na sa edad na 48 taong gulang. Bagyong Enteng, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Maagang pamasko ng mga bagong pumasa sa bar exam. Bumuhos ang emosyon ng mga bagong abogado
Frontline, nagbabalita, May Flores. Attorney ka na, anak. Attorney ka na. Saan ba yung pangarap mo? Sunod na iyakan, yakapan, hiyawan ng eksena kanina sa harap ng Korte Suprema nang labas na ang resulta ng 2023 bar examination. Ayun po lahat, tanggap po riyan. Attorney! Romadinel! Regat! Salamat po! Si Tatay Ronel labis ang tuwa nang nakapasa ang anak niyang si Reginald sa bar. Tinaguyod niyang anak sa pagiging rectaker sa isang sementeryo. Napakasaya po, napakasaya po. Nagbunga po yung paghihirap ng anak ko at saka yung paghihirap namin. Salamat po. This is a childhood dream. I think 10 years ago, I somehow manifested na I'll be a lawyer and a CPA after 10 years. And ito na, grabe. Napahagulgul din si Joy nang makita ang pangalan sa list of bar exam passers. Ito ang 3 beses niyang sumubok sa bar exam. Ano na po plano? Thank you, God. Thank you, God. Thank you for my family. Thank you, Ma. Napabidyo call naman agad si Tony sa kanyang OFW. Pare-palam ang maaga niyang pamasko. Wish ko talaga is magkausap sila kasi wala silang idea. Tinatanong lagi ako, anak, kailan ka mag-graduate? Pero wala na sigurong mas titindi pa sa saya ng 2023 VAR top-notchers na si Efrain B. ng University of Santo Tomas, kwento niya sa News 5. Hindi niya raw lubos na akalaing magiging top 1 siya, lalo't halos 3 buwan lang siyang nag-review. Sinasabayan niya pa ito sa pagtatrabaho sa isang law firm. Actually reviewing every day at the start. Tapos medyo na-burn out ako sa gitna. So, I was feeling guilty na nagpapahinga ako, ganun. Pero actually, hindi ko natapos yung mga readings ko eh. Medyo lang talaga, siguro divine intervention sa mga sagot ko. Nakausap din ng News 5 ang top 3 ng bar exam na si Francis Camille Francisco. Gaya ni Efren, pinagsabay niya rin ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Fancy ko siya and yes, as a working student, nandun dapat yung disiplina, nandun yung pagpa-prioritize, nandun yung pagde-develop na professionalism sa sarili na magampanan mo yung responsibilidad mo. Nagtafto naman sa bar exam si Mark Josel Bivit ng Ateneo de Manila University. Galing naman sa Aquinas UST Legazpi 4 habang sa De La University, Manila. Mula ang top 5, may tig 2 bar takers din na nagtay sa top 8 at top 10. Sa kabuuan naman, 300,812 sa 10,387 ang pumasa bar exam. Katumbas yan ng 36.77% ng passing rate, mababa sa higit 43% to 0 nakaraang taon. Pero ayon kay 2023 Bar Exam Chairperson Associations Ramul Folando, reasonable naman ang bilang na ito. Top 20 is representative of law schools, no? It's varied. Kita nyo naman, iba-ibang law school. On top of the NCR or aside from the usual NCR good schools, meron from the provinces like UST Aquinas from Legazpi, 2 yung top 20 nila. Bulacan State University, no? USJR. So it's a very good crop that we have in the top 20. Sa December 22, nakatakdang manumpa ang mga pumasa sa bar exams. Nagbabalita mong frontline ni Elena V. Flores, News 5. Naging ma-action ng back-to-back na tapatan ng 4 na kuponan sa semifinals ng PBA Governors Cup sa Big Down kagabi. Pwede ng balitang yan ay si John Lloyd Erin. Nag-init sa opensa si Terence Romeo. Nagtala ng 26 point para pakunahan ang San Miguel Beermen sa kanilang overtime win kontra sa Barangay Ginebra, San Miguel. 131-125, sinubukan pang tumabla ng Dean Kings pero sinilihan na sa free throws ng SMB ang kanilang panalo sa dulo ng laro. Dahil sa panalo, tabla na sa 1-1 ang seri. Sa unang game naman, nakawala sa third quarter ang TNT Trupang Liga para talunin sa game 2 ang Rain or Shine. Alas no Panthers 102-191-20 na ang TNT sa kanilang best of 7 series. Pero susubukang bumawi ng ROS sa Game 3. Nagbabalita mula sa frontline, John Lloyd Yetid
News 5. Pumanaw na ang South Korean superstar na si Lee Sung-kyun sa edad na 48. Frontline ng balitang yan, Hazel Quintero. Sa ilang report, sinasabing natagpuang wala ng buhay ang aktor sa isang nakaparadang sasakyan sa Seoul. Bago nito, under investigation si Lee, kasunod ng ilang aligasasyong nagdadawit umano sa kanya sa paggamit ng iligal na droga. Pinakanakilala si Lee sa kanyang mahusay na performance sa Oscar-winning film na Parasite noong 2019. Nagbabalita mula sa Frontline, Hazel Quintero, News 3. Nakalabas na ng bansa ang bagyong Enteng, ngunit nakakapekto pa rin ito sa ating bansa. Frontline ng balitang yan si Charles Palacio. Bagyong Enteng ang siyang magpapaulan ng Northern Luzon. Pinalalakas nito ang hanging habagat na magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Sa forecast sa Pag-asa, posibleng may mabuo na naman ang low pressure area sa hilaga ng lungsod ngayong linggo. Meron din isa pang posibleng maging LPA. Sa susunod na linggo, tatawaging Birdie ang susunod na bagyong papasok sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Charles Palacio, News. Ito naman, habang out of this world, hinarap ng yung dalawang bangkay ng alien sa pandinig ng Kongresong Mexicong frontline na si John Dave Ictobanez. Awan ito ng mga batang alien, meron ito 3 daliri at pahaba ang hugis ng ulo. Ayon sa testigo researcher, nag-cover ang mummies na ito sa Peru noong 2017. Posibleng 700 at 800 years old araw ng bawat isa. Malinaw din ang nila pruweba ito ng may non-human specimens sa ating mundo. Papatunayan yan gamit ang DNA technology, sinasagawa ng pandinig sa identity anomalies phenomena para sa sinusulong sa Aerial Space Protection Law sa Mexico. Nagbabalita mula sa Frontline, Junde Ictobanez, News 5. At yan ang mga nagbabagang balita para sa oras na ito. Ako si Lorica Mary Grace, News 5. Ingles, alam kong mali, alam kong lumalala na. Asarang napunta sa pagkasiraan ng tao. Hindi naman mahirap kunin atensyon ng tao. Bullying. Yung inakalang guni-guni, pero nasa katotohanan. Yung inakalang panaginip, hindi inaasahang nangyayari. Kabataan ang halos biktima ng bullying. Pisikal, mental, at social ang kadalasang nararanasan. Walang kasiguraduhan na kung ang mga sabi-sabi ay makatotohanan. Pansin ka, girl? Napakaharot mo naman. Like, ew. Pag panigurado na ayos lang ang baka sa likod ng mga ngiti, may sakit na dinidibdib. Stop! 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 Bullying! Ang pagtapak sa isang pagkatao ng ating kapwa ay isang makasalanan. At baka sa huli, ating pagsisihan.